Sa iba pang mga balita, dalawang Malaysia na sangkot sa human trafficking timbog sa CIDG. 13.2 milyong pisong halaga ng smuggled carrots na harang ng Bureau of Customs. At hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf na wanted sa kasong murder, tiklo sa Basilan. Nasa kote ng CIDG ang isang miyembro umano ng Abu Sayyaf sa barangay Tuburan Proper Haji Muhammad Ajul nitong October 19, Linggo. Kinilala ito sa alias na Atong na wanted din sa kasong murder matapos barilin ng isang lalaki sa Zamboanga City noong 2016. Nakuha sa suspect ang isang M16 rifle, 2 magazine, 33 bala at isang bandolier. Naharang ng Bureau of Customs ang 3 container na naglalaman ng smuggled na produkto mula China. Dumating ang kargamento October 2 at agad inisyuhan ng alert order matapos makatanggap ng derogatory report ang ahensya na nag-udyok na inspeksyonin ang loob ng 3 container. Dito na tumambad ang mga carrots mula China na may timbang na 53,000 kilograms, nagkakahalaga ng 13.2 million pesos. Unang idineklara na naglalaman ng napkins, storage boxes at bathroom fixtures. Inihahanda na ng BOC ang kinakailangang legal na aksyon laban sa mga responsable, kung saan ang maling deklarasyon ay sadyang ginawa upang linlangin ang gobyerno at ipahamak ang ating mga magsasaka. Arestado ang 2 Malaysian nationals sa ikinasang operasyon ng CIDG nitong Linggo. Kinilala ang 2 sa alias na Hung, 34 anyos, at Y, 30 anyos. Sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified trafficking in persons sa ilalim ng Republic Act 11862. Matapos ireklamo ng isang Pilipina na pinilit umanong magtrabaho bilang telesales agent at pinagbawalang makalabas ng kanilang lugar. Ang sa CIDG sa pagkakaaresto ng 2 suspect ay natulungan ng biktima na makamit ang hustisya. Naihatid na namin sa inyo sa unang 2 report kung ano ang mga dadalhin sa oras ng kalamidad. Ngayon naman, alamin kung ano ang gagawin sa mismong oras ng sakuna tulad ng lindol. Narito ang part 3 ng aking Disaster Preparedness Report. Exclusive! Sa panahon ng sakuna, pinaka-importante na listo ang isip. Kabahan man pero dahil may training, babalik at babalik yan sa oras na kailanganin. Tandaan ang 5 P's. Pray, plan, prepare, practice, at PPE o Personal Protective Equipment. Pray would always be your will to survive. Your plan would always be great kasi yan yung planning with the family. In 5 days, dito tayo magkikita-kita. Pag wala ka ng 5 days, sadly, I just have to be blunt about this, i-assume nila you didn't make it. So the family will implement plans and kung ano mang gagawin, punta sa bug out location. Maging preparado, handa dapat lagi ang Everyday Carry Kit o EDC at ang Emergency Balde. PPEs, face mask at gloves ay ihanda rin. At ang ikalima, practice. Alamin ang mga kasanayan gaya ng duck, cover, and hold. You go low. Para mga pato, di ba, umuupo sila, umula. So that's what, do not kuha yung term na duck. Okay, duck. Cover. Ano ba mahulog sa'yo? Pag-check mo sa taas. Ito ba, sabihin natin, hindi pwede yan, glass table yan. Pero it's thick enough kasi ang mahuhulog lang sa akin, kubo or konting ilaw. Then okay. Pero yun ang titignan natin sa cover. Ano mahuhulog sa'yo, kaya ka bang protektahan yan? Yung iba kasi, nasa mesa sa default, pero pag nag-hold on ka dun sa leg ng table, pag nag-shake na, umaandar yun eh. So doon naka-hold ka para yung cover is always over your head. And of course, kung moving, okay, medyo stable ka. Ano naman ang dapat gawin kung ikaw ay halimbawang nasa hallway sa oras ng lindol? Kneel on one knee. Okay, with your shoulders na nasa wall. Okay, the walls would always lead to doors. So yan po, yung actual na duck na nasa labas ka and all, I would rather advocate the one knee down. Mas stable ka. Isipin niyo po yung nakaduck ka, kung mapapansin niyo po, knees malapit sa chest, both feet flat on the ground, your buttocks is nakaangat. Pag konting shake, actually unstable ka eh. But if you're like one knee down, para kang runner's posture, may mahuhulog sa'yo, mabilis ka makalabas. Huwag kalimutan ang pattern signal o Morse code. Kumuha ng matigas na bagay sa EDC, pwedeng lighter o pito. Ang itatap mo, ang suggestion is
sa akin talaga pagbasa nito is any pattern. A pattern would be okay, sa pattern, di ba? Pero ang suggestion na lang is the International Morse Code for distress, it's SOS. It doesn't mean anything, kundi international. Kala kasi nung iba yung SOS ay acronym. No? Save our soul, save our ship. It's not po. So, pag nothing daw kasi na nahulog, nag-crumble, earthquake and all, tapos magpo-form ng S, O at S. So, sinadya ng tao yon. Okay, that's one. The Morse code equivalent din nun is also easy to remember. 3 dot, then long. 3 dot ulit. Then long ulit. Tandaan ang mga crucial na oras na kailangan mo. 3 threes, 3 minutes of air, 3 days without water, at 3 weeks without food ang dapat mo ring malampasan para makaligtas. Sa mga hindi nakapanood ng ating 3-part Disaster Preparedness Special, maaari nyo po itong mapanood sa All TV News PH sa Facebook. Tandaan na ang kalaman at kasanayan iyong mapapakinabangan sa oras na kailangan. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 63 days na lang po, Pasko na!